tunay na hinahanap niya sa puso natin. So salamat sa Panginoon, muli ay ginagabayan niya tayo, mangyayari at matatapos kung ano man ang sinimulan ng Diyos sa atin. Kaya salamat kay Luke. Last time, yung pagdating ni Jesus, dito pa rin tayo, yung topic natin. Ang sabi nga, wala nakakaalam, para siyang darating na parang magnanakaw, darating siya sa oras na hindi mo inaasahan. So ito yung topic natin, mas malinawan natin, maliwanagan natin, ano ba yon? O ang sinasabi niya, ano ba yung mga palatandaan para at least alam natin na malapit na yung sinasabi niya. And then ngayong umaga, ito yung ang aral mula sa puno ng igos. Igos, ito yung fig tree. Ang napakasarap nito, pag kinakain mo, hindi mo tinatanggal yung balat. Nakakita na kayo sa Pilipinas, sino nakatikim nito? Oo. So punta tayo ng Korea, marami nito. Meron akong tanim doon sa Korea nito. Ito, tree siyang malaking tree. At tapos, tumutubo siya ng wild. Kasi ito, kapag nalaglag siya, nilalang ng Diyos yun, siyempre matutunaw siya. Pag umulan, may tutubo. Pero ngayon, ang kabiyaya ng Diyos sa mga Koreano, kasi nga, sila yung naging 80% na Koreans. Mas mayaman tayo dati sa kanila. Kaya sila yumaman 80% ng population nila from Buddhist. Naging Kristiyano sila, born again Christian, at pinagpala sila ng Diyos. Kaya makita mo yan, dahil sa kanila, ang daming trabaho, kulang ang tao. Kasi sa sobrang ginhawa ng buhay, yung mag-asawa ayaw na magkaanak kasi gusto ng travel, masarap ang buhay, maraming trabaho, mataas ang sweldo. Kaya nag-invento sila ng mga pananim nito na pagpuno kasi wala siyang mauupahan na arawan, di katulad sa atin. Kapitbahay mo, pwede mong upahan ng arawan. Sa kanila, wala. So sa kanila, ginawa nila, grafted yon. Kapag binili ko siya ngayon, tinanim ko siya. Usually magtatanim ako mga ano yan, bago mag-winter. Para tatakpan ko ng dayami itong puno niya ganyan. May tanim ako doon. Tapos para hindi magyelo yung ugat niya. At pagdating ng spring, yung pagkatapos ng winter, yun, magbubloom na yan. First year na tinanim mo siya, mag-aani ka na. And then second year, marami na yung ani mo. Kasi grafted siya. Ang ginawa nila, lahat apple, lahat grapes, yung abot kamay ng tao kasi wala silang maupahan trabahador. So ginawa nila ang fig tree, ganun na ginawa nila. Pero sa Bible, yung pag-aaralan natin ngayon, talagang malaking puno siya na hindi mo kayang akyatin. So ito yung, ang aral mula sa puno ng igos, ito yung isa sa mga turo ni Jesus, paano natin malalaman ng yung panahon na darating niya kasama sa mga palatandaan. So tingnan natin sa Luke chapter 21, verse 29 hanggang 33. Pwede po ba tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay nating basahin. Luke chapter 21, verse 29 hanggang 33. At sinabi sa kanila ni Jesus ang isang talinghaga, tingnan ninyo ang puno ng igos at iba pang punong kahoy. Kapag kakadahon na ang mga ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga sinabi ko, malalaman ninyong malapit na ang kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago lumipas ang salinlahing ito. And lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas kailanman. Amen. Ama, salamat po. Nandito po kami, O Diyos, sa isang lugar na komportable, inihanda mo po para sa amin, para tipunin mo po kami, para kausapin mo po kami sa pamamagitan ng iyong salita. Pero kung di mo po kami biyayaan ng biyaya mo po, O Diyos, hindi po talaga namin maintindihan ito. Kaya tulungan mo po kami at alisin mo po, O Diyos, yung espiritu ng antok para maging yung presence of mind po namin ay ma-receive po namin, o matanggap po namin, O Diyos, yung salita mo. At magamit po namin ito bilang gabay sa araw-araw na buhay po namin. Samahan mo po kami, ikaw po yung mga mangusap sa bawat isa po sa amin. Kahit ako po, O Diyos, tulungan mo po ako. Ikaw po yung magsala sa sasabihin ko, yung gusto mo lamang po ang masabi ko, kung sumobra man po, magkamali ako, ikaw po yung magsala nito. Yung karapat-dapat lamang po ang matandaan namin at maintindihan po namin. Salamat po, Diyos. Tupindalangin ko, tupindalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede pong umupo. So sabi niya, ito yung huling henerasyon. Binasa natin kanina, to this generation. Dito nagkakagulo at dito nawala ng interest yung ibang tao. Kasi
Nung sinabi ito, more than 2,000 years, sabi niya, this generation, ilang generation na yung lumipas, hindi naman nangyari. So nagkaroon silang duda. Ito sana ang trust natin, maintindihan natin ang sinasabi niya, aling generation yung sinasabi ni Jesus dito para hindi tayo malito o para hindi tayo mawalan ng gana sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So ito yung huling henerasyon sa darating na paghuhukom. Diba, darating si Jesus, ito na yung pinag-aralan na natin, magkakaroon mo ng rapture, and then magkakaroon ng 7 years tribulation, and then saka siya darating. Hindi yung katulad ng rapture, dito lang siya sa alapaap, dito pupunta talaga siya sa lupa. At ito yung mga, sana yung umaga makita natin eksakto to, para maintindihan natin, may turo din natin sa mga tao na hindi pa nakaintindi. So sabi niya, pagbabalik ni Kristo, Jesus, ito pa rin yung topic natin hanggang ngayon. So yung nag-aantay, kung Kristiyano ka, kung naintindihan mo ang langit, naintindihan mo ang kaligtasan, isa ka dito. So nag-aantay. Diba? Nagre-rinig nyo, diba? Pag yung masama na yung sitwasyon, siguro na ano niya na, God, kunin mo na nga ako. Sino nakaranas nun? God, ayoko na po, suko na po. Kunin mo na nga ako. Diba? Yung mga ganon. So it's normal. Kasi bakit? Bakit itong taong ito mas gusto niya na kunin siya ng Diyos? Kasi naintindihan niya na yung pupuntahan niya ay mas maganda kumpara mo dito sa lupa. Itong lupa, dito talaga, dahil sa kasalanan, mahirap po talaga. Kung bakit nagkakasala yung bata, ito yung kulang sa atin. Na pinipilit natin ibigay yung comfort ng lahat. Baligtad sa Bible. Dapat ituro sa tao kung bakit ba may nag-suicide, bakit ba may nadi-discourage, bakit ba merong umihinto ng pag-aaral, bakit ba merong nagda-drugs. Kasi hindi tayo natuturuan na sabihin, ang buhay dito sa lupa, mahirap talaga. Kaya dapat ituro mo bilang magulang, anak, mahirap talagang buhay. Kaya magpakatatag ka, magtiis ka lang. Anak, hindi naman pwedeng araw-araw tayo magja-Jollibee. Kasi baka mamaya, isang linggo, meron na tayong mga pakpak, sabi niya. Kasi mukha na tayong manok. So ito yung gusto ng Diyos ituro na mahirap talagang buhay. So hindi pwedeng gusto mo bang puro na lang umuulan? O gusto mo ba na wala namang ulan? O gusto mo ba na ang pagkain mo puro na lang litson? Di ba? Mauumay ka rin, di ba? So ito yung binabalansin ng Diyos. Dapat maintindihan natin, ang buhay, merong dilim, merong liwanag, merong lamig, merong init, merong maganda, merong pangit. Yung mga ganon. Kaya sabi niyo, pag mag-asawa ka pangit, para hindi ka iwanan. Mga ganon, di ba? Mga kanta na ganon, di ba? So yun yung ito yung katunayan, ito yung realidad ng buhay na dapat magpakatatag tayo. Pero dito sa mga tao nag-aantay, ito yung mga taong sigurado sila na ano man ang mangyari, mamatay man sila, pupunta sila sa ito yun. Kasi alam mo, naintindihan mo, mas maganda ang buhay dong kumpara mo dito sa lupa. So katapusan ng kasaysayan, ito yung pilit na tinuturo ni Luke sa pamamagitan ng salita ng Diyos na meron talagang katapusan. Hindi kahit anong gawin mong kada pati birthday ng aso, naghahanda ka ng pansit kasi para umaba ang buhay. Habang buhay, pero may katapusan pa rin yun. Ito yung realidad. Ito yung may katapusan din ang kasaysayan. So katuparan ng layunin ng Diyos. Ano ba ang katuparan ng Diyos? Ayaw ng Diyos na isa man sa mga taong nilalang niya ang mapahamak sa impyerno. Di ba? Imagine mo yung ginawa ni Jesus. Imagine mo yung ginawa ng Diyos Ama. Pinadala niya yung bugtong niyang anak si Jesus para bayaran yung kasalanan natin. Imagine mo yon. Ikaw ba, anak ka, kahit marami kang anak, pwede ba yung isang anak mo, bigay mo para bayaran yung kasalanan ni pastor? Hindi mangyayari, di ba? So ito yun Ito yung sabi niya, layunin ng Diyos, ayaw niyang mapahamak ang sino man. Ganon niya tayo kamahal. Kaya lang, hindi niya isasaksak sa baga mo yan. Kung ayaw mo talaga, bahala ka. Ang sabi niya, ang kabayaran ng kasalanan ay, pero ang regalo ng Panginoon ay, buhay na wala hanggan, regalo to. Nasa iyo, kung hindi mo tatanggapin, hindi siya mapapapunta sa iyo, di ba? Kahit bigyan kita ng regalo, kung ayaw mong tanggapin, hindi mapupunta sa iyo yung regalo ko sa iyo. Ito yung layunin. Katuruan sa pagbabalik ni Jesus sa Mount of Olives. Naririnig niyo ito yung Olivet Discourse sa mga Bible schools, sa mga, alam ni Brother Willie, ang kaso wala si Brother Willie,
Yung Olivet Discourse, ito yung mahabang pagtuturo ni Jesus dito sa Mount of Olives. At dito siya nagturo. Ang tinuturo niya tungkol sa pagbabalik niya. Kaya lang ang mga tao, hindi talaga sila naniniwala. Parang ganun ngayon, hindi sila naniniwala. Akala nila kapag namatay ka, para lang mawawala, parang bula. Di ba? So ito yung sinasabi niya. Tinuturo niya. Alam natin yung Mount of Olives. Remember, pinag-aralan natin, nandito yung Jerusalem, nandito yung Jericho, and then para makapunta ka ng Jerusalem, akyatin mo itong mataas na bundok, pag nandito ka sa taas, saka mo lang makikita yung Jerusalem. And this is Mount of Olives. Ang sabi, pagdating ni Jesus, di ba, magkakaroon ng pinakamalakas na lindol, na yung mga island magkakapalit, hindi mo na makita ganun kalakas. At itong Jerusalem and Mount of Olives, magkakaroon ng malaking mabibiyak ang lupa ng malaki. And then sabi ng Bible, dito merong bubukal na ilog, tutubigan niya lahat ng disyerto. Yun ang panahon na pagbabalik ni Jesus, mawawala na yung for 1,000 years, magiging maganda, parang paraiso ang mundo. Hindi lang Jerusalem, kundi buong mundo. Ito yung tinuturo ni Jesus noon pa. So anong palatandaan? Kasi hindi alam ang oras eh. So hindi alam yung araw. Anong palatandaan? Sinabi lang niya para siyang inantulad sa isang manganganak na babae. Yung konting hilab-hilab, mga disaster, hindi pa yon. Pero yung sobrang sakit na, ito na yung magsisilang na siya. Then inantulad niya sa isang magnanakaw. Na sabi niya, pupunta siya dun sa oras na hindi mo inaasahan. So ito yung, kaya sabi niya, ano yung palatandaan para at least malaman nyo kailan ito sinasabi ng Diyos. Dulo ng 3.5 years ng tribulation. Napag-aralan natin, di ba? Rapture, and then 7 years tribulation, and then sa gitna nito, itong 3.5 years, and 3.5 years do sa 7 years na tribulation. Ito ang pag-aaral natin ngayon, itong 3.5 years na bandang dulo. Kasi dito sa unang 3.5 years, di ba yung Antichrist, yung devil, from the beginning, siya yung pinakamagandang nilalang ng Diyos. So dito makikita mo yung Antichrist, di ba, sinungaling siya, counterfeit siya, di ba, mapagkunwari. Hindi mo mahalatang demonyo. Kasi gwapo, matangkad, magandang tindig, gumagawa ng miracle, peacemaker, tapos ganito, mabait. Pero pagdating ng 3.5 years, lilitaw ang tunay niyang pagkademonyo, di ba? Pagkademonyo, ito na yung pag-aaralan natin more dito sa dulo ng 7 years. And then after ng 7 years na yon, pinakadulo ng 7 years, di ba, tatalunin ni Jesus ang pinakahalimaw sa halimaw, itong final Antichrist. And then si Jesus, bababa sa lupa talaga, hindi katulad ng rapture, dito lang siya sa alapaap, and then kasama yung mga naniwala sa kanyang na-rapture. Nung na-rapture, nilagay sila sa langit, and then 7 years tribulations dito sa lupa, and then kasamang babalik ni Jesus para maghari dito sa lupa ng 1,000 years. At yung paghaharing yon, katandaan nyo, ibabalik ang mundo sa dating para siyang paraiso. Na yung bata magkikipaglaro sa ahas, tapos matutulog magkasama yung tigre at saka yung pusa, yung aso, walang away, walang virus, walang COVID. Ito yung 1,000 years. Kaya lang, dito sa 1,000 years, ngayong umaga, sana ma-explain ko na merong isisilang na mga bata. Ang sabi ng Bible, itong mga naging anak sa 1,000 years to, hindi pa rin naniwala karamihan sa kanila kay Jesus. And then sana ma-explain natin mamaya. And then si Jesus na mismo ang makikita sa alapaap. Di ba nandun na yung sign? 7 years, lahat ng parusa ng Diyos ibabagsak sa lupa. Kung naniniwala ka kay Kristo ngayon, kung anak ka ni Jesus ngayon, wala ka na doon, tama? Kasi na-rapture ka na. Nandun ka na sa langit. Ngayon, pagbalik ni Jesus after 7 years, kasama kanyang babalik sa lupa. Pero meron kang glorified body. Anong glorified body? Di ba sabi sa langit, wala nang mag-aasawa. So, habang nasa lupa ka, mag-asawa ka na. Kasi sa langit, wala nang marriage. Kasi bakit? Kasi hindi na mamamatay ang tao. Hindi niya kailangan magkaanak pa. So, malinaw tayo doon. Pero itong natira sa 7 years na tribulation, ito manganganak pa rin sila. Kasi ililipat lang sila. Hindi sila bibigyan ng glorified body pa kasi hindi pa sila pupunta ng langit. Dito pa lang sila sa lupa. So dito manganganak sila. Pero sabi ng Bible, nakakalungkot.
Yung tatay nila, nanay nila sa tribulation naniwala kay Jesus, pero karamihan sa anak nila hindi pa rin naniwala kay Jesus. Imagine mo, si Jesus ang naghahari sa mundo, pero hindi pa rin sila naniniwala. Walang pinag-iba ngayon. Kung di ka maniniwala ngayon, kahit na matira ka sa rapture, malamang hindi ka pa rin maniniwala. Ito yung sinasabi ng Panginoon na stubbornness o katigasan ng ulo. Di ba parang bata yung talagang matigas ang ulo kahit na anong gawin mo, ganun pa rin, di ba? Yung ganun ganung status, nature talaga ng tao. So, simpleng kwento ang titin natin, parable. Alam na natin ang parable. Di ba? Anong parable? Ginagawang kwento ng Diyos. Kumukuha siya ng example. Halimbawa rito, kung magpaparable ako dito, kukuha ko ng example sa mga ito kasi nakikita nyo sila para maintindihan nyo yung sinasabi ko. So, that's parable. So, yung parable, kwento ni Jesus, pero pwedeng hindi totoong nangyayari. Hindi totoong yung karakter doon. Parang gawa ni Jesus sa kwento, kaya lang since si Jesus ang nagkwento, abay maniwala ka kasi ang Diyos na nagkwento ito. So yung kwento natin ngayon sa parable, simpleng kwento, nandoon yung pagkakatulad, yung kinukumpara para maintindihan ng tao, and then pagsasabuhay, yung application at saka yung pahintulot, sino ba ang may hawak nito? Of course, ang Diyos, yung sovereign God. And then makita natin yung parable, alam natin na ano yan, ginagawa ng Diyos para sa mga naniniwala sa Kanya. Kapag ibang tao, halimbawa, wala ka dito, binasa mo ang parable, hindi mo maintindihan. Nakuha? Pero nandito ka, ang sabi ni Jesus, i-explain niya sa akin, i-explain ko sa iyo. So nakuha? Kaya sabi niya, ang parable, sabi ng mga apostol, bakit ka nagsasalita sa amin sa pamamagitan ng parable? Para ikaw lang ang makaintindi. Kasi yung iba, hindi naman sila nakikinig sa akin, hindi nila tunay na maintindihan ang kinukwento ko o ang sinasabi ko, sabi ni Jesus. Kaya yung parable, sinadya ni Jesus yun, para yung mga nananampalataya lang sa Kanya ang tunay na magabayan niya o tunay pagpalain ng Kanyang salita. So sabi niya, una, pagkakatulad, sabi niya sa verse 29, binasa natin, at sinabi, sabayan niyo ako, at sinabi sa kanila ni Jesus ang isang talinghaga, tingnan ninyo ang puno ng igos at iba pang punong kahoy. Ito, nagpapasalamat ako kay Luke. Kasi si Luke lang ang nagsabi ng ang igos, pero buong Bible, karamihan ng mga preaching, nakapokus lang sa igos. Pero sinasabi ni Luke, hindi, sa lahat ng punong kahoy. Kung sinabi mong halaman, lahat ng halaman na yan, hindi lang specific na halaman. Kaya kung minsan merong maling katuruan kasi nagpo-focus lang sa igos. In example ni igos, yung igos na puno ng Diyos, kasama ng mga ibang punong kahoy. So parang it's a general sense. Mga halaman, sabi niya, kapag nagsimula ng magdahon yan, ito na yung sign. Ito na yung sign para maintindihan mo. Kaya sabi niya, 30, kapag nagkadahon na ang mga ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Dito sa context na pinag-aaralan natin, ang Jerusalem o ang Israel, meron silang 4 season. Diba? Meron silang winter, spring, summer, and autumn. Diba? Tayo, dalawa lang. O tagulan, tsaka o parang wet and dry, di ba? Tagulan at saka tag-araw. So dalawa lang tayo doon. So pero dito pag-aaralan natin, makita natin kasi ang context ni Jesus, tinuturo niya ito, remember, sa Jerusalem. So ang ginamit niyang scenario itong 4 season na bansa. Ito yung 4 season eh. Yung spring, nakita niyo ito yung walang puro bulaklak, may kita yung spring flowers, makita niyo sikat yan sa Japan, sa Korea, wala siyang daon, puro bulaklak. And then kasunod noon, ito yung summer. Ito yung summer, ito na yung mamumunga na, mag-aani na. And then yung autumn o yung fall, ito na yung taglagas. Kaya makita mo yung unang autumn, part ng autumn, napakaganda, di ba? Magaganda yung iba-ibang kulay ng bulaklak. Di ba? Nakikita natin sa picture yon. And then, pero pagkatapos nun, ang pangit, bakit mo? Malalaglag lahat yun. Tapos makita mo yung puno, para siyang hubad. Wala siyang dahon. Kita mo lahat, di ba? Tapos, ang pangit pa ng kulay niya.
Kaya lang, so pagpasok ng winter, ang pangit pa rin niya. Kasi parang patay. Makita mo yung parang may pagkairi yung ano yung senaryo, parang dark tapos sobrang lamig. Pero kapag nagsimula na mag-snow, ito na yung itong mga puno para sa lang Christmas tree kasi papatong yung mga snow doon. Ito yung maganda naman to. Kaya lang ito na yung sobrang lamig na, ito na yung may inis ka sa lamig. Di ba? Pag Pilipino ka, gustong-gusto, ay makaranas man ako ng winter. Pero kapag -21 na ang lamig, parang maiinis ka na sa lamig. Mamimiss mo ang Pilipinas. Mabuti sa amin, mainit. And then dito, babalik siya uli sa spring. Sa Bible, ako natutuwa ko, bakit merong winter? Sa Old Testament, makikita mo, para tumigil sila sa paggigera. Kasi pag winter talaga, hindi ka kaya sa temperate country sa kanila, meron silang winter break sa school. Kasi although merong heater sa ganito, instead na aircon yan, heater yan, pero yung in between dun kotse merong heater, bus merong heater, pero kaya makita mo sa telenovela, di ba, bababa siya ng kotse, tumatakbo, kasi sobrang lamig talaga. And then, pero sa Bible, para tumigil sila ng pagdidigmaan. Pero pagdating ng spring, yun na, digma-digmaan na naman sila. Sa kwento natin, spring yon, ito yung tagsibol na sinasabi niya. So sa amin, Jeremiah 24:2, sabayan niyo ako, napakaganda ng mga igos sa unang basket, mga unang nahinog na bunga, ngunit napakasama naman ng igos na nasa pangalawang basket at hindi na maaring kainin. Again, it's a parable. Ang sinasabi lang ni Jesus dito, pag pinag-aralan tong verse na to, yung masamang tao at saka mabuting tao. Yung masamang igos, walang pakinabang. Yung masamang tao, walang pakinabang. Kasi pag masama nga, di ba, pag masamang tao, lalayo ka. Bakit? Masama siya, di ba? So gagawa siya ng mali. Gagawa siya ng masama kasi masama siya. So iwas ka. So ito yung sinasabi niyan tulad siya sa mabuti at saka sa masamang tao. Ano pang sabi niya? Pangalawa, so alam na natin, inaantulad ng Diyos yon, yung pagdating niya, yung mga signs para hindi tayo malito. Sabi niya, kapag spring na, ito na, sign na to, malapit na yung summer. Ibig sabihin, pag dumating yung palatandaan ng Diyos na darating na siya, mabilis yon, hindi magtatagal. And then pangalawa, doon sa parable natin yung pagsasabuhay. Paano mo i-apply ito? Paano mo gagamitin sa araw-araw na buhay po? Sabi niya sa 31, sabayan niyo ako, gayon din naman kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga sinasabi ko, nalaman ninyong malapit na ang kaharian ng Diyos. So nakita mo yung verb niya nakita. Ibig sabihin nandun ka. Hindi sinabing kapag nabasa nyo to, sa atin nagbinabasa natin, di ba? So hindi tayo yan. So para maliwanag lang. And then sabi malapit na ang kaharian ng Diyos. 32, tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago lumipas ang saling lahing ito. So ito'y sana yung may paliwanag ko, tulungan tayo ng Diyos, maintindihan natin. Alin yung saling lahing yan? Binasa na ito more than 2,000 years ago. Ilang salin lahi na lumipas, hindi pa rin nangyari. Kasi nga, hindi naintindihan. Aling saling lahi ito? Ang saling lahing sinasabi niya, yung buhay pa o yung nag-survive doon sa 7 years na tribulation, yun nandito sa dulo. Yung ilang buwan na lang matatapos yung 7 years, nag-survive, buhay pa, ito yung sinasabi niya. So nakuha, itong generation na yon, hindi tayo. Kaya lang, yung 7 years, maiksi siya, tama? Kapag nag-rapture ngayon, naiwan ako, malamang buhay ako yung sa 7 years, di ba? Kaya lang, pwede akong patayin ng demonyo. Pero kung nag-survive ako, ito yung kwento. Sabi niya, doon sa mga taong yon na nakaligtas sila, buhay pa sila during that time. And then Matthew 24:36, ngunit tungkol sa araw at oras na yon ay walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, si Jesus. Ang Ama lamang ang nakakaalam. So ito yung ginagamit ng mga false religion. Paano mo gagawing Diyos si Jesus? Hindi nga niya alam yung second coming. Tama? Hindi Ginawa lang ni Jesus yon kasama ng kapangyarihan niya, hindi niya alam. Hindi niya kayang alamin, makapangyarihan siya. Kaya lang ginawa niya siya mismo, ginawa niyang set boundary lang na hanggang dito lang. Pero
may kakayahan siyang malaman niya yung kasi Diyos siya. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kaya lang, hindi kayang abutin ng ating pangunawa yon. Then ito ba yung panahon ng mga apostol? Hindi. Kasi tapos na yon, hindi pa naman nangyari, di ba? Tapos na yung mga panahon ng apostles, di pa rin nangyari. So hindi yon. Yung bang pinag-aral natin 70 AD? Ano yung 70 AD? Di ba sinabi ng Diyos na paparusahan sila? Sabi niya, walang dalawang batong magkapatong na matitira kasi hahayaan ko ang kalaban ninyo na mananalo sila. Ibig sabihin, tatalunin nila kayo. Pero hindi yung 70 AD. This is 40 years after napatayin si Jesus. That is 70 AD. Kasi nung patayin si Jesus, 32 o 31 AD nung patayin si Jesus. So after 40 years, kamo nang ganon, dito nangyari. Pero pinag-aaralan natin, hindi ito. Hindi ito yung sinasabi ni Jesus. Kasi ito, isang bansa lang ang kumupkup sa Israel. Ang sinasabi ni Jesus, di ba, lahat ng bansa, magkakampi-kampi ang mga niyan, lalabanan ang isang nasyon. Ito yung Israel. Ito yon. So hindi pa to. Hindi pa yung Roma lang ang kumalaban sa Jerusalem. Hindi pa yung 70 AD na yan. So ito yung sa 7 years tribulation, yung huling ilang buwan. Di ba? 7 years. 7 years yan. Yung pinakahuling buwan nitong last year, yung 7th year na to, dito yung sinasabi niyang time. Kasi yung ilang buwan na yon, lalabanan ni Jesus yung pinaka-final Antichrist. And then, nangyari na nangyari yung mga lindol, disaster, nangyari na lahat yung mga salot, mga taggutom. Alam mo yung taggutom na kakainin mo yung anak mo. Hindi ka maniniwala, di ba? Pero God said it. Kaya nga kapag nagugutom ka, anong unang-unang sumasakit sa'yo? Ulo actually. Kaya kayo mga babae, di ba? Kung gusto niyo maging good shot kayo sa lalaki, ito yung alagaan mo. Ito yung weakness namin. Pag binusog mo kami, life is good na. Ganun kami, di ba? Kayong mga babae naman, sa mga lalaki, gusto mo maging masaya yung babae, emotional being yan. I-satisfy mo lang yung emotions niya. Nako, sabi sa'yo, kahit commander yan, magpapasakop sa'yo yan. So this is how God created ang tao na napakaganda. So dito nangyayari doon sa huling buwan ng 7 years na yon. So mabilis lang to. Ang ginamit ng word ng ibang Bible, parang second. Di ba yung 1 second, 01, that is 1 second. 01, 02, that is 2 seconds, di ba? So, fraction lang ng 1 second, ang sabi ng Bible, ginamit niyang biglang tatahimik. May kita mo sa ibang version ng biglang tatahimik. Di ba? Ang sabi nga, lahat ng bansa, Russia, America, China, Japan, mga superpower ngayon, di ba? Superpower na yan, magsasanib-sanib against Israel. And then, di ba ngayon, ano yung mga sandata nila ngayon? Di na tirador, di ba? Anong sandata nila ngayon? Missile, di ba? Mga missile. So, may imaginin mo, ito ba yung sinasabi ng Bible na lahat ng bansang ito, Russia, Japan, lahat, kasi ang missile ngayon, malayo na yung nararating, di ba? Hindi katulad dati, pag paputok sila, mamaya doon bumagsak sa gilid, di ba? Doon pumutok, di ba? Pero ngayon hindi, talagang over a nation, di ba? Pero sabi ng Bible, sabay-sabay yan na titirahin ng Israel and then biglang tatahimik. Of course, hindi nakadetalye sa biglang tatahimik. Doon na ipapakita ng Diyos yung kapangyarihan niya na ililigtas niya, katulad ng pangako niya, ang bayang Israel. Na yung remnant, yung natira. Di ba, puro suwail, puro rebelde. Pero yung natira na nag-survive, ito yung ililigtas ng Diyos. Ito yon. So mabilis yung pangyayari, hindi ka maiinip. And then pag nagsimula na ang magdahon ng mga igos at ibang mga puno, ito yung may mga preaching sa ganito, hindi po siya makapokus sa igos. Dito maraming pagkakamali na parang kulang na lang i-Diyos nila yung igos. Ano na yung igos sa English? Fig tree. F-I-G. Meron akong talim niyan sa
Una kong pumunta ng Korea, first time ko nakakita, siyempre. Tapos, nakikita ko lang yung bunga niya. Nandito yung bahay na tinitiran ko. Tapos malawak ang bunga niyan, merong mga persimmon tree, maraming mga tree yan. Isa yan sa bakod, yung fig tree. Pero hindi ko siya kilala. Hindi ko siya kilala. And then nakikita ko lang yung bunga niya. Hindi ko rin hinahawakan. Hanggang siguro mga 2 weeks after, dumating yung friend ko. Yung pumunta rito, si Kim Chung Tae, si Dr. Kim Chung Tae. Parang kapatid ko sa Korea yun. Yung second family ko sa Korea, parang ganon. Sinabi niya sa akin. Napahiya pa nga ako, binabasa ko sa Bible, pero wala akong idea. Yung pala yung fig tree. Tapos gumanon siya, kinain namin. Hindi mo na kailangang hugasan kasi malinis ang hangin nila doon. So ito yung, sabi niya, pero ang sinasabi ni Jesus dito, basta't ang lahat ng halaman, mawawala ng dahon, pero pag nagsimula magdahon yan, ito na yung sign. Ito na yung titignan mo. Ito yung, para hindi tayo malito sa mga katuruan na ginagawang parang Diyos na yung igos. Hindi po yan. Hindi yung sinasabi niya. So yung mga mananampalataya na buhay pa sa panahong yon. Sinabi ko kanina, di ba? So yung sinasabi niyang this generation, yung generation ng mga taong buhay pa dun sa 7th year ng tribulation, yung last few months ng 7th year. Di ba merong 12 months dun sa 7th year, di ba? First year, second year, the 7th year, huli ng tribulation. Yung huling buwan, mga 2 o 3 buwan siguro, pero eksakto, sabi niya, few months before na matapos yung 7th year, ito na yung panahon, yung mga taong yun. Kasi yung mga taong yun, matatapos ang tribulation, bababa si Jesus, magre-reign si Jesus dito sa lupa ng 1,000 years, kasama yung mga galing sa langit, at kasama sila. And then itong lupa, babaguhin ng Diyos na parang paraiso. So ito na yung parang Eden, na parang paradise redeem. Maririnig ko yung paradise redeem, yung paradise i-redeem, ibabalik. Ito yung kapangyarihan ng Diyos na hindi kailangan manganak ng tupa, kundi bigla na lang, marami yung tupa, bigla na lang may tubig yung ilog, bigla na lang maraming isda doon sa ilog. Hindi mo kailangan na lambat, hindi mo kailangan ng gadget para manghuli. Pwede mong gamitin ang kamay mo. And then mahilig ka sa usa, pwede mong ganun-ganunin muna yung usa. O tapos litsunin mo na, di ba? Hindi sa tatakbo. Sabi mo sa akin, ang lupit naman. Hindi eh. Nilalang ng Diyos ang mga hayop na yan para sa pakinabang natin. Nilalang ng Diyos ang aso para bantayan tayo. Kaya ang tawag sa probinsya, ang tawag sa aso, bantay. Di ba? Kasi very sensitive yung pang-amoy niya, very sensitive yung tenga niya. So pwede siya magbantay. Kahit na umupa ka ng security guard, buti wala dito si umupa ka ng security guard, di ba? Kumisan, siyempre nakakatulog din yan, di ba? Nakakatulog din yan. Kumisan kahit na meron kang CCTV, kumisan nag-feel pa rin yan. Pero sinasabi niya na nilalang ng Diyos yung mga hayop na yan para sa atin. Pero ngayon, nakakalungkot eh. Ang aso tinawag siyang bantay para bantayan ka. Pero ngayon, ano nangyayari? Ang may amo, ang binabantayan yung aso, baka lumabas sa kalye, di ba? So, yung ganun. Meron akong kapitbahay sa Gomez Mansion. Merong yaya talaga yung aso niya. Maganda naman talaga. White na white talaga. Tapos talaga, siyempre, binublower yun, sinashampoo yun, di ba? At meron siyang sariling yaya. At dito yung unit ko, dito yung driveway, tapos dito yung packet sa unit nila. So, nakikita ko yon. O, kala nyo, babae lang Marites, ha? So, nakikita ko yung packet doon. Hindi, kinakwento ko lang. And then, makita mo, yung aso, dadali sa kotse, kalong ng yaya, sasakay sa kotse. And then, paglabas sa pag-uwi, mula sa kotse, kakalungin ng yaya. Ngayon, kung Christian ka, mukhang hindi ganun Mukhang hindi ganon ang intensyon ng Diyos. Kaya nakita mo yung manok, di ba? Yung manok na, subukan mo, pag inawakan mo yung manok, anong gagawin niya? O, titilaok, di ba? Mag-iingay. Bakit siya mag-iingay? Bakit siya nag-iingay? Ha?
Ayaw niya dahil gagawin siyang fried chicken. Hindi, baligtad. Nung inano mo siya, tuwang-tuwa siya, pinagmamalaki niya sa kamukha ng manok, matutupad na yung layunin ko dito sa mundo. Kasi ginawa siya ng Diyos para kainin ko. Ito yung intention niya. Ito yung, God is a God of order. Ito yung, kaya yung baboy, nakita mo bang maingay yung maliliit na baboy, yung mga biik? Hindi maingay yun eh, pero yung malalaki na panglitson na. Oh, maingay sila, di ba? Bakit sila nag-iingay? Tinatawag ka, ilitson mo na ako. Kasi yun ang mission niya sa mundo. This is how God created things. Kaya lang, tayo mga tao, pinagbabago natin yung creation ni God. Kaya, di ba? Meron na mga taong hindi kumakain ng baboy. O, tapos meron naman taong hindi na kumakain ng dugo. May mga tao hindi kumakain ng taba. Pero pag bumalik ka sa original creation ni God, God created all these things para sa ating mga tao. Kaya lang ngayon baligtad na, mukhang baligtad. Yung aso yung amo, ikaw yung nag-aalaga sa kanya, ikaw nagpapaligo sa kanya, o yung pusa. 'Di ba? Merong pusa, Jan, 'di ba? Merong pusa na pinapaliguan araw-araw, 'di ba? Tapos ang taba-taba, botsog na botsog yung pusa, pinapaliguan, 'di ba? Parang ito na eh. So kung minsan napapatanong ka, ano kaya ang nararamdaman ng Diyos sa pinagagawa natin, di ba? But again, mahal tayo ng Diyos, pinagpapasensya niya tayo, kaya tinuturuan niya tayo para later on makawala tayo sa ganung mga practices. Sabi niya yung rapture. Pastor, wala namang nakasulat na rapture na salita sa Bible. Totoo po yun. Basahin mo yung 66 books. Not even one word na binanggit ang rapture doon. Na binanggit yung mga ganong sinasabi natin doon, mga tribulation doon. Kaya lang, ginawa ng mga Bible scholar, gumawa sila ng ganitong mga salita para maintindihan natin. Ngayon, paano ko patutunayan? O paano patutunayan ng Bible na there is rapture? O tingnan nyo ito, sabi niya, yung Revelation sa chapter 1, verse 4, Revelation din, chapter 2 at saka chapter 3. Ang pinag-uusapan dito, simbahan. Malinaw? Simbahan pinag-uusapan dito. Example, sa Revelation 1, yung unang part ng verse 4. Mula kay 1 para sa 7 iglesia, simbahan yan. Ay, hindi ni iglesia ni Kristo, iglesia, simbahan. Kaya iglesia ni Kristo, simbahan ni Kristo. Ang ibig sabihin nun. So, iglesia sa lalawigan ng Asia. So, malinaw, yung Revelation chapter 1, chapter 2, chapter 3, pinag-uusapan doon ay simbahan. So, malinaw tayo doon. And then, tingnan mo, Revelation 4, 1-8, chapter 4, sabi niya, hanggang chapter 5, ang pinag-uusapan ay langit. So, una, simbahan, tama? And then, langit. Pagkatapos kong masaksiyan, 4.1a, ang mga bagay na ito, nakita ko sa langit, ang isang bukas na pinto. So, malinaw, di ba? 1, 2, and 3, pinag-uusapan simbahan. Pag tinuloy mo sa 4 and 5, pinag-uusapan ay langit, di ba? O, sundan natin. 4.4. Nakapaligid naman dito ang 24 pang trono na sa bawat isa ay may nakaupong matanda, nakadamit ng puti at may koronang ginto sa ulo. So, nakikita niya, naririnig niya yung 24 elders ng church. Nakuha? Pinag-usapan simbahan, and then langit, and then nakita niya, nandun sa langit, yung mga elders ng simbahan. So, ibig sabihin, nagkaroon ng, bakit sila simbahan, nasa langit? Rapture. Nagkaroon ng rapture. So, hindi mo makikita sa Bible yung salitang rapture. Pero kung pag-aaralan mo siya, oo nga, merong rapture. Bakit nandun yung elders ng church? So, pakikita kayo doon na kapag na-rapture, yung mga naniwala sa atin, meron kang tatak na Holy Spirit, makikita ka doon kasi nasa langit ka. Pero hindi binanggit na magkaka-rapture. Ginamit lang yung word na yon para madali naming maituro, madali nating maintindihan. So nakita na natin doon, di ba? Nandun, pinag-uusapan simbahan, then pinag-uusapan langit, and then nakita sa langit yung mga tao sa simbahan, ibig sabihin, nagkaroon na ng rapture. Di ba? Malinaw doon. And then Revelation 6, ito rin tribulation. Again, wala yung word na tribulation sa Bible. Pero sa chapter 6, verse 2, sabi niya, at nakita ko ang isang kabayong puti ng nakasakay ay may hawak na pana.
binigyan siya ng korona at siya'y umalis upang patuloy na manakop. So ito yung sinasabi niya, nag-rapture, and then dito na sa 7 years tribulation, dito na isa sa mga ito na gagamitin ng Diyos para ibuhos ang kanyang galit. Hindi lang galit. Ang malinaw sinasabi ng Diyos, di ba sabi niya, vengeance is mine. Huwag kang gaganti sa kapwa mo. Pag ginawa ka na masama, gantihan mo ng mabuti. Pero sabi niya, mahalin mo. Sabi niya, ako ang gaganti. This is the time. God is patience, God is good, God is love. Pero sabi niya, vengeance is mine. Ito yung panahon na gaganti na ang Diyos. Ito yung panahon na pinagpapasensya niya tayo. Pero sa panahon ito, siya na yung lalaban sa atin. So sabi niya dito, ito na yung isa sa mga hayaan ng Diyos na ipapalasap sa 7 taon na yon, yung lahat ng puot ng Diyos. Lahat ng galit niya at ang term na gusto ko matandaan natin, pag-ihiganti ng Diyos. Kasi ginawa niya lahat, di ba? Hanggang ngayon, ginagawa niya na sa atin lahat, di ba? Pinapanalangin ka ng pastor mo, pinapatalangin ka ng mga kakasama mo sa simbahan. Lahat yan, ang daming ginagawa ng Diyos, pero ayaw mo pa rin maniwala dahil matigas ang ulo mo, darating oras, paparusahan ka ng Diyos. Tama bang parusahan ka? Tama, kasi God is perfect. Hindi siya pwedeng puro love lang. Hindi siya pwedeng puro parusa lang. Meron din siyang gantimpala, meron siyang pagpaparusa, meron siyang reward, meron siyang paniningil din ang Diyos natin. Kasi siya ay perfecto. So rapture, wala naman sa Bible yung rapture. So nakita natin, meron palang rapture. Ano yung makikita mo sa rapture? Paano mo pa maintindihan yung rapture na yan? Ano yung rapture? Rapture muna. Rapture anytime mangyayari. Ngayon, 2024, anytime mangyayari yon. Wala siyang sign. Ang rapture, hindi darating si Jesus para magparusa. Darating siya para iligtas niya yung naniwala sa Kanya. Kasi paparusahan nga ang mundo. So bago parusahan ang mundo, ira-rapture ni God. Lahat ng naniwala sa Kanya, dadalhin sa langit. Ito yung sabi niya, iingatan kita. Kasama ito sa pag-iingat. But again, after ng 7 years tribulation, ikaw na ni-rapture, dinala ka sa langit, kasama ka ni Jesus bababa sa lupa para maghari. Kasama siya maghari dito sa lupa for 1,000 years. Imagine mo yon, kasama ka. Siguro, sa Pasay pa rin kaya tayo? Siguro sa Pasay kasi kilala tayo ng mga taga rito. So rapture, ang sabi ng Bible, 1 Corinthians 15, 52 hanggang 53. Sabayan niyo ako. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling paghihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay, babaguhin tayong lahat. Isa lang ito sa mga sa Bible, ano sinasabi niyang rapture. Sa isang kisap mata, gumanon ka nga, isang kisap mata. Hindi, dalawa naman yun, isa lang. And then actually, isang kisap mata, fraction lang nun. Di ba isang kisap mata, parang 0.1, maliit lang, parang nanosecond lang talaga siya. Ganon kabilis ang sinasabi niya. Ang trumpeta, maririnig sa buong mundo kasi galing sa langit yun. Dito yung earth, di ba? Nandito yung langit. So maririnig ng mundo at lahat babaguhin. Pero sabi niya, bago ma-rapture ang tayo, sinong uunahin niya? Mga patay. So, sinong kilala niyo dito sa Egypt na patay na Kristiyano? O si Jeff? Sino pa? Sino? Si? O Nanay Esting, di ba? O sila Ate Tess, yung mag-asawa, di ba? So sila Jeff, si Nanay Esting, sila Ate Tess, patay sila, nasa langit sila, pero wala silang katawan. Dito pa lang sila bibigyan ng katawan ni God. Glorified body. Isang body, isang katawan na panglangit. Itong katawan natin to, hindi pwedeng makapunta ng langit. Nasa gilid ka pa lang langit, ano kaya mangyari? Hindi pa langit to eh. So malapit ka pa lang sa langit, baka matunaw ka na, di natin alam, di ba? Wala sinasabi doon. Pero kaya babaguhin ng Diyos yung katawan natin, hindi namamatay, hindi nabubulok, glorified body, and then itong mga buhay. So unahin muna yung mga patay. Kaya kinremate yan,
natunaw yan o sinabog man sa dagat yan, sa kapangyarihan ng Diyos, bubuhin niya yung uli, bibigyan niya ng glorified body. Malinaw? So ito yung sabi niya na rapture, isa sa mga verse na merong rapture. And then ano pa, 53 sabi niya, ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Ito yung glorified body. The same kay Jesus nung pagkatapos niyang patayin para bayaran ng kasalanan natin, siya inilibing, and then on the third day, siya nabuhay na muli, and then pumunta ng langit. Pag glorified body, pwede akong pumunta sa parking, dito ako dadaan. At kahit walang hagdanan dyan, okay lang sa akin. So nakuha niya yung glorified body, hindi na siya controlled wala nang boundary. Makalangit nga yun eh. Makalangit yun. Wala na siyang kamatayan, walang pagkabulok. Ito yung glorified body na gagawin ng kapangyarihan ng Diyos. And then 1 Thessalonians 4:17. Sabayan niyo ako. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman for eternity, pang walang hanggan. So malinaw, pag magkaka-rapture, alimbawa, magra-rapture ngayong araw na to, magra-rapture ngayon, bago tayo, lahat ng naniniwala sa atin dito, yung tinignan ni Jesus na mayroong Jesus sa puso niya, yung isinurrender ang buhay niya sa kanya, nagtitiwala na nananampalataya kay Jesus, biglang mawawala. Pero bago tayo, yung mga namatay muna, malinaw? Yung mga namatay muna, kung saan mang lupalop na kalibing yan, bibigyan ng mga katawang hindi namamatay. Dito kinuha ng mga pelikula yung mga zombie, yung mga kwento ng zombie. Kaya lang pangit yung pangit yung mga pelikulang zombie, di ba? Dito, kinuha nila sa Bible to na bibigyan ng katawang hindi namamatay, hindi nabubulok. Tapos ito mga buhay. Papalitan yung katawan natin. At ang sabi niya, lahat. Walang exempted. So yung matitira, after rapture, ito yung dadanas ng parusa ng Diyos dito sa 7 years na tribulation. So malinaw, sana malinaw tayo, ma-imagine nyo sa isipan ninyo. And then John 14:3, sabayan nyo ako. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. Sino nagsasabi nito? Si Jesus. So malinaw, di ba? So dito pa lang makikita mo malinaw. Sabi ni Jesus, pupunta ako doon, pero babalik ako para sunduin kita. Kasi hanggang ngayon, naghahanda ang Diyos ng mansion doon. So kung wala ka man bahay ngayon o malit ang bahay mo ngayon, don't worry. Ang bahay natin sa langit, mga mansion, di ba? May ibang version, mansion yon. Mansion, maganda yung bahay natin. Doon yung kalsada natin, gold. And then sabihin mo, ay, kukunin ko yung gold. Hindi mo na kailangan ng gold eh. Saka wala nang bumibiling ginto doon. So ibig sabihin, nandun ka na sa langit, wala nang karamdaman, wala nang sakit, wala nang lungkot, wala nang iyak, wala nang hirap. Ito yung nandun ka sa langit. Kaya lang, sabi ni Jesus, mag-ingat ka. Kung noon, maraming matigas ang ulo, dahil mas marami ngayon, dahil malaki ang population ngayon. So isipin mo, nandun ka ba sa matigas ang ulo o nandun ka pa sa naniniwala sa Diyos? Kasi kung paiiralan mo yung tigas ng ulo, hindi ka mananalo sa Diyos. Kasi siya yung may lalang sa atin. And then Revelation 3:10, sabayan niyo ako, sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiis, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Ito yung sinasabi niyang this generation. Ito yung nabuhay pa doon sa last part ng 7 years tribulation kasi nagtiis sila. Yung iba sa kanila pinatay talaga kasi naniwala sila kay Jesus. Pero yung natirang buhay sa kanila, ito yung sinasabihan ng lesson natin. Bago matapos yung generation o mangyayari itong sinasabi ni Jesus sa generation ng mga taong yon. Malinaw? Hindi sa generation natin. Kasi kung Kristiyano ka, wala ka na doon pag nangyari to. Kasi nandun ka sa langit. Babalik ka lang sa lupa, kapag bababa si Jesus, kasama ka niya ang bababa. O huwag ka mag-alala na maputi ng buhok natin. Huwag. Kasi bibigyan tayo ng
yung pinakamagandang itsura mo sa buhay mo. Anong edad ka yung pinakagwapo ka? Anong edad? Sa tingin mo pinakagwapo ka, anong edad ka? O 14, sa kanya, ibabalik ni God yung 14, di ba? O, sa tingin mo, anong edad yung pinakamaganda ka? O 19. So yun, so don't worry. At kasama tayo ni Jesus na maghahari dito. Remember, ano ka na? Glorified body ka na. Galing ka sa langit, pupunta ka lang dito sa lupa for 1,000 years, kasama mo ang Panginoong Yesus na mamamahala dito for 1,000 years. But again, nakakalungkot yung anak ng mga hindi galing sa langit. Yung anak ng mga taong galing dito sa tribulation, marami sa kanila hindi pa rin maniniwala kay Jesus. At sila pagdating ng pag-alis, pagbalik sa langit, yung bagong langit at lupa, hindi sila makakasama. At sila lahat ay tatapon sa impyerno. Ito yung katotohanan. Malinaw na sinasabi ni Jesus, gumagamit pa siya ng parable para hindi na tayo malito, para maintindihan natin. Ngayon, nasa iyo na lang kapag hindi mo pa paniwalaan ang sinasabi ni Jesus. So sa linglaing ito, yung sinasabi niya, mga naniwala na naligtas sa tribulation, yung 7 years na yon. But again, kung Kristiyano ka ngayon, wala ka na doon. Kaya lang importanteng malaman mo, bakit? Para mababalaan mo rin yung iba na sana pagdating ng rapture, kasama ka. So sa katabi mo, tanungin mo, kasama ka kaya sa rapture? O, di ba merong hindi sigurado, hindi niya alam. Yon. Siguro kung naintindihan mo someday, wag ngayon, ipaliwanag mo sa kanya na dapat maniguro ka. Na anytime rapture will happen, hindi yan mapipigilan, pero kasama ka ba sa mara-rapture? At ang panghuli natin, nandun yung inantulad, nandun itong application niya, paano mo gagamitin to? Paano mo gagamitin? Maniwala ka. Yakapin mo yung salita ng Diyos kasi siya yung katotohanan. Lahat ng sinasabi ng Diyos ay totoo yun. And then panghuli, ito yung pahintulot. Sino bang authority? Sino bang may say dito? Sino bang may kapangyarihan dito? Sabi niya sa 33, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas kailanman. Ito yun eh. And this is Jesus. Remember sa John, sinabi niya, in the beginning there was the Word. Noong una merong salita, ang salita kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. And then pag tinalon mo yon ng 14, verse 14, sabi niya, itong salitang ito ay nagkatawang tao. That is Jesus. That is Jesus. Kaya saan ka pa? Pag sinabi ni Jesus, ikaw ay maniwala nila. Kung di mo maintindihan, manalangin kilang God. Kahit hindi ko po naintindihan, basta gusto ko ikaw yung Panginoon ko. Susunod pa rin po ako. Tulungan mo po ako, mas maintindihan ko. Kasi wala kang other better choice. Ang ibang choice doon, ito'y kapahamakan mo. And then yung Save the Planet, hindi maganda yan, di ba? Ako nga mismo gusto ko mag-tree planting. Gusto kong manghiram ng bundok. Pumunta kami ng Pangasinan, ang daming bundok na kalbo. Sorry sa kalbo. Ako rin naman konti na lang natitira. Ibig sabihin, wala nang puno yung bundok. And then, sabi ko, pwede bang maging steward lang ako ng malit na bundok na to? Ang plano ko lang, tatamnan ko. Kaya lang, maniniwala ka ba na ipagkakatiwala ng owner sa akin yon? Hindi, di ba? Kaya mamaya, ang kining ko na yun, di ba? So, ang plano ko ngayon, ni-revise ko na lang. Sabi ko, mag-seedling. Parang seedling bank. Mag-employ ako ng tao na wala kang sa sweldan kita ng buwanan, wala kang gagawin kundi magpunla ng lahat ng fruit tree. And then, magkikreate ako ng awareness. Halimbawa, ano bang malapit na bundok sa atin na kailangan tamnan? O Tanay, halimbawa sa Tanay. Merong lupa doon. Halimbawa, lupa mo yun sa Tanay, di ba? Walang pakinabang. Sasabihin ko sa iyo, gusto mo tamnan namin? Sa iyo yun, tatamnan lang namin. Wala kang yung tinanim namin, ikaw makikinabang doon. Siyempre papayag ka, malamang, di ba? So ito yung pwedeng maganda yon, save the planet, sa magtanim tayo ng mga puno. Pero sa pinag-aaralan natin, kahit anong gawin mo, hindi mo masasave ang planet.
Kasi it is destined for destruction. Bakit? Dahil sa kasalanan. Kahit sa ating katawan natin, kahit itong gawin mo, gusto mo, vegetarian ka, hindi ka nakakain ng karne, ng meat, di ba? Hindi pa rin, may expire ka pa rin pagdating ng oras, di ba? O lalo na pag hindi ka kumain, mas mapapabilis yung expiration mo, di ba? So ito yung realidad eh. Ito yung realidad na sinasabi ni Jesus. Maganda yung pinaggagawa nyo kayong mga tao, pero nakakalimutan nyo yung katotohanan. Na nandito ka sa lupa, mahirap, polluted, delikado, pero traffic, di ba? Enjoyin mo na lang kasi wala kang magagawa. Kasama yon sa judgment ng Panginoon. Someday, wawasakin niya yan kasi magkikreate siya ng bagong langit at bagong daigdig. At lahat ng naniwala sa Kanya, ililipat doon bago niya gunawin o tunawin itong existing. Hindi lang itong Pilipinas, hindi lang itong Earth. Lahat ng mga Milky Way, lahat ng mga planets niyan, kasama lahat ng nilikha ng Diyos. So, ito yung parang gisingin mo yung sarili mo na okay yung ginagawa mo, pero bakit mo pinapahirapan pa ng todo yung sarili mo? Enjoyin mo na lang ang buhay mo sa lupa dun sa tama. Paano ka magiging tama? Isama mo ang Diyos sa lahat ng parte ng buhay mo at tama yung mga choices mo, tama yung mga gagawin mo. 2 Peter 3:12 sabi niya, habang iniintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Ito yun eh. So kahit anong gawin mong save the planet, dinestin na ni God, nakaplano na siya na someday tutunawin yan. Bakit? Magkikreate siya ng bago. Bago na yung mga taong yon, hindi na suwail, hindi na matigas ang ulo. So lahat ng matigas ang ulo, lahat ng suwail, tinapon na sa impyerno. Itong natirang ito, magsisimula ang Diyos ng bagong earth and bagong heaven at doon mamumuhay kasama ang Diyos for eternity. Na napakaganda ng plano ng Panginoon. Sabi niya 2 Peter 3:13, subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katuwiran. Kasi nawala na, tinapos na yung magmula sa generation ni Adan at Eva. Yung kasalanan nila, namana natin, namana ng ninuno. Kaya ang baby, pag silang pala ng baby, may kasalanan na siya. Kasi namana magmula kay Adan at Eva, sa mga ninuno niya, magulang niya, at pag lumaki yan, nadagdagan pa na sarili niya kasalanan. Dito, wala na yon. Mga paghahari na ng katuwiran, righteousness, kasi si Jesus na mismo doon. Wala nang ahas na nawagtutokso sa atin doon. And then 2 Peter 1:23, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Nakita nyo, muli kayong isinilang. You are born again. Born again, hindi po siya religion. Ang born again, ito yung status mo between God at saka ikaw. Hindi siya religion. So, we are born again Christians, pero hindi po tayo isang religious group. Hindi po siya sekta. Kasi sabi ni Jesus, pakinggan niyo ito, last na to. Sabi niya, unless a man, hanggat hindi naisisilang muli ang isang tao, hindi siya pwedeng pagharian ng Diyos at lalong hindi siya pwedeng pumunta sa kaharian ng Diyos sa langit. Malinaw? Ulitin ko, sabi niya, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And then sabi pa nga ni Jesus, ako yung daan, ako yung buhay, ako yung katotohanan. Wala makakapunta sa bahay na aking Ama sa langit, kundi sa pamamagitan ko. So paano ako maboborn again? Sabi ng pilosopo, Pastor, papasok pa ba ako sa tiyan ng nanay ko tapos iiris siya, isisilang niya ako uli? Sabi ng Jesus mismo, hindi. Sabi niya, yung pagsilang mo sa nanay mo, you are born in water.
Kaya nga pag nanganak ang babae, di ba, pumuputok yung panubigan niya. And then, ito sinasabi niyang born again, you will be born again in spirit. In spirit. Nakuha, malaki ka na, pero the moment na na-realize mo na makasalanan ka, naritanto mo, hindi ko kayang daliin ang sarili ko sa langit. Kahit mayaman ako, wala akong pambili ng ticket para makarating ako ng langit. And then, mawawala yung kayabangan mo, di ba? God, tulungan mo po ako. Hindi ko po pinagsisihan ang kasalanan ko eh. Pinagyayabang ko pa nga eh. Tulungan mo po ako magsisi. Kasi sabi ng Diyos, pagsisihan mo, talikuran mo ang kasalanan mo, magpabautismo ka, patatawarin ang kasalanan mo at pwede kang pumunta ng langit. Ito yung sinasabi niya, kailangan mong may silang na muli. Ngayon, kung di ka pa naisilang na muli o ngayong kaibigan, hindi ka sure na silang ka muli, kahit ngayon, pwede kang manalangin. Panginoon, tulungan mo po ako, pagsisihan ko po yung kasalanan ko, talikuran ko po, paulit-ulit na lang po itong kasalanan ko. Alam ng Diyos yon. Tulungan mo po ako, gusto ko pong magbalik loob sa iyo, Panginoon. At gusto ko pong isurrender ang buong buhay ko po sa iyo. Ikaw na po ang aking Panginoon tagapagligtas. Magmula po ngayon, O Diyos, sa abot na makakaya ko, susunod po ako sa iyo kahit mahirap po. Kasi sinubukan ko po na lahat, walang nangyari. Subukan ko po sa iyo, sigurado may mangyayari. Kasi sabi po ni Pastor, sabi po ng salita mo, ito yun eh, ito yung kaibigan. Kailangan mong may silang na muli, again, spiritually, yung oras na nagbalik loob ka sa Diyos. God, hindi ko po kayang iligtas sarili ko sa impyerno. Naniniwala po ako, Diyos, na kaya ka pinatay hindi dahil may kasalanan ka. Naniniwala po ako, kaya ka pinatay para bayaran mo po yung kasalanan ko. Salamat po. Ito yung, again, sabi niya, you will be born again in spirit at ikaw'y makakapunta ng langit someday. At dito pa lang, paghahariin ka ng Diyos dito pa lang. Bakit? Ipapadala niya yung kanyang banal na spirito, titira dito sa puso mo. Ito yun. Kapangyarihan ng Diyos ang tutulong sa iyo para maging overcomer ka o kaya mo lahat ng tukso araw-araw na dinadanas natin. Kaya kaibigan, ngayong umaga, nandito ka. Merong magandang layunin ng Diyos. Tatapusin niya yon, huwag ka mag-alala. Hindi mo naintindihan ngayon, huwag ka mag-alala. Kaya ka nandito, pinili ka ng Diyos. Sa dami-dami ng mga tao, nandito ka. Kaya pasalamat ka sa Diyos. God, salamat po. Hindi natin po, ginamit lang sa inyo, ginamit si Brother June para nandito kayo. Katulad sa inyo, ginamit kayo para imbitahin yung iba. Pero gawa po ng Diyos yon kung bakit kayo nandito. At makita mo, kung mananatili ka sa Diyos, mananatili ka dito, ito yung sinasabi niya, yung mga nagtiis, sabi niya, tatanggap na gantimpala. Hindi perfect, nagkakamali ako, nagkakamaling simbahan natin, pero patuloy po kayo sa Panginoon at tatapusin niya yung sinimulan niya sa atin at mangyayari po yung magandang plano niya sa atin. Tayo po tumayo at manalangin. Ama, salamat po. Isang ebidensya po, O Diyos, na tunay nga po na hindi mo kami pinababayaan. Hanggang ngayon po, nagtitsaga ka po na turuan ka po kami. Hindi po kasi excuse yung kamangmangan, kundi kahit hindi po namin alam, kami magiging guilty at kami paparusahan. Pero salamat po sa biyaya mo. Kasalita mo, O Diyos, ay idikit mo po sa bawat puso po namin at mangyari po ang iyong kalooban. At salamat po sa araw na to. Kada linggo, napapalalahanan po kami sa communion na kung paano mo po binayaran yung kasalanan po namin. At during communion po, meron din po kami ng oras para ikumpisal ang mga kasalanan naming hindi pa nahihingi ng tawad sa iyo. Kaya nawa, O Diyos, maparangalan ka po namin sa pagsunod sa utos mo na tuwing magko-communion po kami, O Diyos, ay inaalala po namin bilang utos mo yung kung paano mo po binayaran ang aming mga kasalanan. Salamat po, O Diyos. Tunay nga po na napakabuti mo. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Communion, pwede po umupo, communion po tayo ngayon. So again, inuulit natin para hindi tayo magkamali, ang tinapay, simbolo. Simbolo ng katawan ni Kristo na siya yung tumanggap ng kaparusahan. At then yung juice,
simbolo ng dugo ni Kristo na siya nagugas ng kasalanan natin. Yung hindi nakikinig, titinan nyo mga ushers, hindi sila isasali sa communion. Hindi ka dapat nagko-communion, di mo naintindihan. Nagko-communion ka yung mga tao na naniniwala sila na binayaran ni Jesus yung kasalanan mo. And then, bilang utos ng Diyos, alalahanin natin tuwing Sunday kung paano niya binayaran ang kasalanan natin. Siya, paano? Pinatay siya sa krus, pinarusahan siya sa halip na tayo. At ang utos pa niya, sabi niya, alalahanin natin parati ito. At ang pinakamaganda pang parte ng Holy Communion, pagkakataon, manalangin tayong lahat, yumuko ka, pumikit ka mamaya, paghawak mo na yung element, ikumpisal mo yung mga kasalanang hindi mo pa nahingi ng tawad. Binayaran ng Kristo lahat ng kasalanan natin, pero inahantay niya yung taong mapagpakumbaba na God, patawarin mo po ako sa nagawa kong kasalanan. Banggitin mo sa puso mo ng diretso. Huwag mong i-sugarcoat. Hindi yung, Panginoon, patawarin mo po ako, hindi ako nagsabi ng totoo. Hindi ganon. Panginoon, patawarin mo po ako, naging sinungaling po ako. Ito yung gusto ng Diyos, yung real, hindi mo sinusugarcoat yung